Hipag, tulungan mo ako! Ikaw ba si Luyan? Kuya, Hipag, tulungan niyo ako! Hindi na ako maka-online dating ulit! Hipag! Tumahimik ka nga. Nagkakayang pag-iyak. Magkano gusto niyo para bitawan yung kapatid ko? Gusto mong iligtas ang kapatid mo? Pwede naman. Mr. Lu, putulin mo muna ang isang binti mo. Tapos, magdagdag ka pa ng 3 milyon. Tingnan natin kung gaano ka-sincere si Mr. Lu. Sinasabi ko sa'yo, alam mo ba kung gaano karaming kalulong lakas ang ginawal ko para gumaling siya? At bala ko bang gawin ng kanyang mga paa? Ikaw... Bakit palagi mo pag dinadagdagan ng alok? Huwag kang magingay. Nagbuni-buni lang ako. Sandali lang. Hiwain ko ba ng pahalang? O... patayo? Kumalma ka. Ito ilabag sa batas. Sige. Kung ganyan, ang auction mamaya, tingnan na lang natin. Puro palabas lang. Akala nyo ba natatakot ako sa inyo? Kayo. Balatan nyo muna ang paa at itali lang muna. Kayo ang kinuha ko kasi magagaling kayo. Patayin nyo sila. Bakit nandito ka? Para maiwasan ang anumang aksidente. Panalunin mong bid ngayon. Ang pag-aasawa sa pamilya Lu ang tunay mong layunin. Pagkatapos, mamamatay si Jiang Hanyue. Ihahanda at ipapadala ko si Jiang Xiaoxiao. Nung nakaraan, naligaw ako sa kultivasyon. Kaya ngayon, nawala ang lakas ng aking kapangyarihan kaluluwa. Yung batang yon ay reinkarnasyon ng Bituing Ziwei. Kapag natanggal ko ang kanyang ugat na espiritu at ginamit para sa akin, maaari ko mabawi ang lakas ko. Baka mas maging malakas pa. Luyan, kung hindi pili ng iyong ama noon na makipagkopresyo sa pamilyang Liang, hindi sana napaham ang pamilya Ken dahil hindi nakahanap po ang pang-proyekto at nalugi. Ang utang ng ama, babayaran ng anak. Dapat maranasan ng pamilya Lu ang mawalan ng Magandang araw sa inyong lahat na nandirito. Lahat ng hindi dadalaw ngayong araw ay ituturing na permanenteng sumuko sa karapatan sa bid. Dumating na ba ang kinakatawan ng Lu Group? Hindi ba sinabi nila paralisado si President Lu at hindi na muling makakatayo? Itong genetic recombination na ito para gumaling ang kanyang mga binti. Bakit hindi napadala ng tao ang Lu Group? Kung hindi sila darating, mas malaki ang tsansa natin, hindi ba? Kung sino naman makakuha ng proyektong ito, siya ang magiging pinuna ng Haisheng sa susunod na 10 taon. Huling 3 segundo na lang. Kung hindi darating ang kinakatawan ng Lu Group, ituturing itong kusa nilang pag-atras. 3, 2, 1. Oras na! Sandali! Ang presidente ng Lu Group, si Luyan. Ang presidente mismo dumating ng personal. Mga walang silbi, ni hindi mapigilan isang patay sindi. Ano kung dumating siya? Alam mo na ang pinakamababang presyo ng Lu Group at nawala mo ang bid document. President Lu, bakit hindi kayo nagsabi? Nang masundo ko sana kayo. At ito naman ay si... Siya ay si... Pinsan ko sa probinsya. Hello, tawag mo lang ko ng Xiaojiang. Tama. Pinsan ko siya. Pinsan ng pamilya? Ayos. Naintindihan ko na. President Lu, dito po tayo. Bakit pinsan ang sinabi mo? Bago ang kasal, hindi pwedeng sirayan ng iba ang swerte mo sa pera. Kung hindi ko malalampasan ng pagsubok at mamamatay ako. Kaya, hanggat di pa nahuli na sa likod nito, hindi dapat malantan itong pagkakakilanlan. Kailangan ko magkuprid ng identidad. Ayan, matagal ko na kayong hinihintay. May nangyari ba sa daan? Luyan, narinig mo bang tao ng aso? Anong taho ng aso? Ayan, matagal na kitang hinihintay. May nangyari ba sa daan? Jiang Hanyue, sino tinatawag mong aso? Ay, hindi ko naman sinabi niya kung sinong sasagot. Siya ang aso. Masama po, President. Nawala ang bid document na inihanda namin. Sigurado ko nabigay ko na sa organizer ang bid document. Pero pagbalik ko mula sa CR, sinabi nilang nawala ito. Hindi raw nila mahanap ang bid document natin. Walang bid document. Ang proyekto ay mapupunta sa pamilya Ken. Ayan, narinig ko. Kung mabigo kayo sa bid sa proyektong ito, si Lululu ay babuhay ng shares mo sa Lu Group. Pero huwag kang mag-alala, may kasunod sa kasal ng pamilya natin. Kapag nanalo ako sa bid, tutulungan kitang kausapin si Lululu para sa'yo. Siguradong patatawarin ka niya. Para katawang pencil case, ang dami mong kayang ilagay. Manager Fang, ano ba talaga nangyari?
Pasensya na, President Lu. Sabi ng mga tauhan, kanina sa archive room, biglang nag-short circuit at nasunog ang linya. Siguro na nag-aayos sila ng mga dokumento. Nalito sila. Magpapadala kami ng tao para hanapin ngayon din. Bakit sa ibang kumpanya walang problema at low group lang ang nawalan? Hindi kaya ninakaw? Imposible. Ang lahat ng kalahok sa bid ay narito. At ang archive room ay pinapangasiwaan ng organizer. Ganap na patas at magkatarungan. Sigurado ka? Lahat ng tao nandito na? Siyempre, pag nagsimula na ang bidding, wala nang lalabas. Pero bakit parang may kulang na isa? Sino? Yung kasintahan niya. Ano mang pinagsasabi mo? Wala akong kasintahan. Miss Jiang, si Miss Qin talaga ay nagpunta dito na mag-isa. Nakita ko mismo na malabing kayo sa isa't isa. Mukhang gutom na gutom ka na. Lahat sinusubo. Ganun ba? Kasi nakita ko rin na may kasama si Miss Qin. Pero hindi ba may kasunduan siya para sa kasal ni Mr. Lu? Eh ano kung may kasunduan? Ang mayaman maraming trip. May kasunduan man, pwede pa rin kumuha ng lover. Kalokohan. Ayan, kaibigan ko lang siya. Hindi ko siya kasintahan. Sa puso ko, iisa lang ang tao. Ibig sabihin, inaamin mo may kasama ka kanina. Kung kayong panindigan ako, sige. Ang talino ko, di ba? Buti nilang maroon si Xiao Xiao. Miss Jiang, alam mo ako at si Ayan ay may kasunduan, pero patuloy mo pa rin ginugulo si Ayan. Tapos ngayon, ako pa sinisiraan mo? Miss Qin, sinabi ko na sa'yo, ang kasunduan natin ay sa matatanda lang. At ngayon, kinansila na yon. Aba, marunong ka rin umiyak ha? Iiyak din ako. Miss Ken, sinasabi mo akong gumugulo kay Ayan. Pero sa totoo lang, 5 taon nang nakalipas, may anak na kami. At sa loob ng 5 taon, hinahanap niya ako. Ang kasunduan niyo, asa pilitan lang na maaksidente si Ayan. Pinilit niyo ang lolo niya na pumayag. Alam kong gusto mo si Ayan. Pero kung si Ayan ay talagang nagmamamahalan, bakit ba hindi mo nang bitawan ang isang panay mong pagdanasa para pagtagumpayan ang pagmamahalan naming dalawa? Maliit pa ang bata. Hindi pwede nang wala siyang tatay. May talento naman pala siya sa pag-aarte. Bakit ka umiiyak? Hindi ko inaasahan na ganun kalaki ang balik-ikot nito. Tapos ito pa, magkasama at may anak na ang dalawa. Ano pa ba yung ini-involve niya dito? Baka nga, siya mismo nagpakawalan ng taong nagnakaw ng deed document ng Lu Group. Oo. Alam naman ng lahat na hindi na makakalakad si Mr. Lu. Talagang seryoso ang Lu Group sa proyektong gene recombination na ito. Tapos, sa tamang oras, nawala ang bid nila. At may nangyaring kaguluhan kanina pa. Sa tingin ko, siguradong ang pamilya Qin ang nagpadala para magnakaw. Jiang Hanyue, ano mo pinagsasabi mo? Ayan, may kasunod ng kasal ng pamilya natin. Paano ko naman magagawang saktan ng pamilya Lu? Ang pinaka-importanting gawin ngayon ay agad hanapin ang bid document. Kung hindi, matatanggal ang kwalifikasyon ng Lu Group sa bid. Mr. Lu, nahanap na! Manager Fang, ayusin mong sinabi mo. Opo, ang ibig kong sabihin, ang bid document ay nahanap na. Kanina, ang iyong assistant ay muling nagsumite ng isa pang kopya. Ngayon ba, pwede na tayo magsimula? Siyempre! Bagong dokumento, hindi kaya naganda siya ng 2 kopya. Nagkaroon pa ng hinala si Luyan sa akin. Mga kagalang-galang, malapit na ang oras. Magsimula na po tayo. Sigurado ka? May biglaang anunsyo. Dahil ang nakilahok na Qin Group sa bid na ito ay pinaghihinala ang peke ang dokumento, tatanggalin namin ang kanilang karapatan sa bid. Ano sabi mo? May biglaang anunsyo. Dahil ang nakilahok na Qin Group sa bid na ito ay pinaghihinala ang peke ang dokumento, tatanggalin namin ang kanilang karapatan sa bid. Ano sabi mo? Miss Qin, magandang araw. Dahil sa bid na ito, ang dokumento ng Qin Group ay pinaghihinala ang peke. Napagdesisyonan namin na tanggalan kayo ng kwalifikasyon. Magsisimula na ang bidding. Umanin po, umalis na po kayo. Paano magiging fake ang dokumento? Manager Frank, nagkamali ba kayo? Miss Qin, nagpa-review na kami sa mga eksperto at sinuri ng mabuti ang impormasyon sa dokumento ninyo. Kabilang, ngunit hindi limitado sa bid amount at iba pa. Talagang may problema. Imposible yan. Nang inabot ng assistant ko ang dokumento, ang inyong staff mismo ang nag-review at pumasa, yung sinasabi niyong peke ito? Manager Fang,
Bilang head organizer, hindi ba dapat pabigay ka ng katarungan? Pasensya na, Miss Kin. Ito'y desisyon ng mataas na pamunuan ng kumpanya. Ngayon, base lamang sa salita mo, ay gustong ibalik ang karapatan ko. Humihiling ako ng muling pagsusuri. Miss Kin, ang bidding ay patas at makatarungan. Bawat bid document ay maingat naming pinapatunayan upang masiguro ang karapatan ng lahat. Kung nais mo lang masuri muli, pwede. Maliban na lang kung may kumpanyang handang managot para sa Kin Group. Sa gawaing pandaraya, sino maglalakas loob? Tumigil ka na, may kasatansa ni President Lu. President Lu, handa ka bang managot para kay Miss Kin? Ayan. Gusto ko lang naman makuha ang proyektong ito upang makatulong sa muling pagbangon ng Ken family. Gusto ko lang lumaban sa tabi mo kahit na magkalaban tayo sa proyektong ito. Pero kung fiancé mo, maniniwala ka sa akin, hindi ba? Ni Molto hindi maniniwala sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Luyan, itlago ang katawan mo. Hindi ko alam kung sino ka. Pero umalis ka kagad mula sa katawan ni Luyan. Makisama ka sa pag-arte ko. Pag-arte? Naintindihan ko. Luyan, kahit pumayag ka, hindi papayag ang bata. Sinisipan niya ako. Sobra ka sa pag-arte. Ano bang pinagsasabi mo? 10 araw pa lang kayo magkakakilala. President Lu, sigurado ba ang Lu Group ay papanig kay Miss Kin? Siyempre, sinabi na nga niya na paniwalaan ako. Asawa ko, magsalita ka naman. Miss Kin, na-misinterpret mo ako. Ang ibig kong sabihin, naniniwala ako na ang dokumentong isinubiti ng assistant mo ay hindi kayang igarantisan ng Lu Group kung tunay iyon. Pero dapat alam mo, ang pagsumiti ng peking dokumento ay labag sa batas. Ang peking dokumento ng Kin Group ay maaaring hindi sumali sa bidding. Huwag niyo na kaming pahirapan. Paano magiging peke yun? Ginamit ko ang... Anong ginamit mo, Miss Ken? Hindi kaya aksidente kang napunta sa opisina ni Luyan at aksidente mong nakita ang bid ng Lu Group tapos aksidente mo itong ginamit at aksidente kang nahuli ng organizers? Ano mong pinagsasabi mo? Ako, paano ko naman nanakaw ng bid ni Ayan? Oy, hindi ko sinabi ni nakaw mo Gusto ko itong klaruhin. Manager Feng, bilang bidder din si Miss Kin, may karapatan siyang malaman ang dahilan. Sige, sasabihin ko na ng diretso. Ang ginamit ng Kin Group ay bid talaga ng Lu Group. Ang ginamit ng Kin Group ay bid talaga ng Lu Group. Kaya may dahilan kaming pagdudahan kung legal ang bid ng Kin Group. Hindi pwede. Sinabi ko sa assistant ko na isumiti ang halaga na 1% na mas mataas kaysa sa Lu Group. Bakit hindi ang Lu Group na akusahan ang nangopya? Napakalakin ng Lu Group. Iisa lamang kayo nilang bayaran. Itong dalawang bid, ang isang kopya ay mula sa Kin Group. Pero sa gitna, hindi lang magkapareho ng datos. Pati mismong kontratista ay Lu Group. Pero malinaw na pinabaw ko yun sa assistant ko. Lahat ng ito, inayos mo ng maaga? Kung ganun kadali para sa kanya na pumasok sa opisina ko, ibig sabihin may tao siya sa Lu Group. Kung ganun, bakit hindi ako magkaroon ng tao sa kumpanya nila? Nakuha ko ng impormasyon, tama po President Lu. Kinuha ni Miss Ken ang bid proposal ng Lu Group. At pinabago sa kanang halaga. Tama, hula na naman ni Xiao Xiao. Sundin mo ang presyo ng Lu Group. Alam mo nang dapat mong gawin sa natitira. Opo. Ayan, hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Sigurado ako, ang assistant ko, sinusubukan niya sila ng relasyon natin. Paano ko naman gagawin ang bid proposal Miss mo? Kin, malinaw ang ebidensya. Mabuti pang umalis ka na. Teka, ito ang totoong bid proposal ng Kin Group. Nagpakita na siya. Ito ang tunay na bid proposal na isinubiti ng Kin Group. Ang case file ay pa-verify na kanina. Manager Fang, tugma ang bid proposal na electronic version na una nilang isinumite. Hindi ba kapare kong lakas niya? Bakit ang aura niya ay napakapamilyar? Bakit ka nandito? Kung hindi ka nagka-problema, hindi ako mapapahirapan ng ganito. Ngayon, parehong Kin at Lu Group ay nagbigay ng bagong proposal. Mas mabuti sigurong simulan na natin ang bidding. Manager Fang, kung magsisimula tayo ulit, hindi ba ito masyadong hindi patas para sa iba? Tama! Sa totoo lang, nagsimula na ang bidding. Ang muling pagsumite ay hindi talaga patas. Alam na nila ang presyo ng isa't isa. Kung magpapasa ulit ngayon, mukhang ang Kin Group gusto talagang higitan ang Lu Group. Malay mo, alam nila ang presyo natin. Kung ganon, ang Lu Group ay kusang aatras sa bidding na ito. Anong sinabi mo? Aatras ang Lu Group. May problema ba? Talagang tagaluka! Ang lawak ng pananaw mo! Kung dahil sa fairness ay umatras ang Lu Group, dapat umatras din ang Ken Group. Ayan, ang genetic restructuring project na ito ay ang tanging pagkakataon para muling makatayo ang mga binti mo.
Ang proyektong ito ay nag-iisang tsansa para makatayo ka ulit. Talaga bang susuko ka? Miss Kin, bingi ka ba? Ilang beses sa sinabi ni President Lu, tapos nagtatanong ka Hindi pa? pwede. Kung aatras ako sa bidding, paano ko gamitin ang proyekto para mapilitin pagkasan ako ni Luyan? Ayan. Yung babaeng yan, ano bang sinasabi niya sa'yo? Huwag mong paniwalaan sinabi niya. Habang hawal niya lang pera mo, kapag napatalsi ka sa Lu Group, siguradong aalis siya dahil ang perang niloko niyang makuha mula sa'yo para humanap ng iba. Wala ka nang maisagot, tama ba? Gaya ng kakapalang dahilan mo? Ayan. Kahit ako o ikaw ay makakuha ng proyektong ito, ang Lu Group ay mananatiling iyo. Makalimutan mo ba? Ang pamilyang tito mo, simulat sa pool, hindi sila kakampi sa'yo. Paano mo maprotektahan si Tito Lo at si Xiaoye? Yan ang problema ko. Hindi mo na kailangan makialam, Miss Kin. Luyan, kung habang buhay ka nakaupo, anong pinagkaiba mo sa isang walang silbi? Gusto mo bang pagtawanan ka habang buhay? Paano ka makakasiguro? Kahit ang mga magagaling na doktor, hindi kayang pagalingan ng paa mo. Huwag ka na magsilong sa sarili mo. Paano ka nakakasiguro? Totoo bang naramdaman niya para sa'yo? Wala na siyang ibang gusto. Maghanap ng magpapapasan sa lahat. Payo ko, manatili ka. Kapag nakuha ang proyektong ito, ako mismo ang makikiusap kay Lulolo para sa'yo. Kapag napakasal na tayo, manatili pa rin sa'yo ang Lu Group. Kung hindi, kahit piso, wala kang makukuha. Sa bidding, aatras ako. Pero ang Lu Group, kukunin ko. At saka, pasensya na. Baka mabigo pa kita, Miss Kin. Ang mga binti mo. Nakakatayo ka na? Ipag, bakit napakaaga mo kaming pinatawag? Ngayong araw, nagsama-sama tayo dito para sa isang malaking bagay. Mommy, anong malaking bagay? Ako. Gagamutin ko ang binti niya. Jiang Hanyu, anong sinasabi mo? Sabi ko, pagagadahin ko ang binti mo, isipin mo, dahil hindi ka makatayo, ibibigay sa ni Lolo ang share sa tito mo. Pero kapag nakatayo ka na ulit, sa'yo pa rin kumpanya. Miss Jiang, huwag kang magbiro. Ang binti ni Ayan, kung sino-sino doktor tumingin, walang nakagawa. Miss Jiang, sigurado ka ba na kaya mong gumutin ang binti ni Ayan? Lola, huwag kang mag-alala. Ang mami ko, napakahusay. Mas mahusay pa kasi sa master ko. Ang binti ni Daddy, madaling-madali. Relax. Akong bahala sa'yo. Oh! Uy! Ano to? Para tayong nasa pelikula! Nakakatayo na siya! Yung binti mo, nakakalakad ka na? Tama. Nakakatayo na si Luyan. Bakit? Dahil ba magaling na mga binti ko? Nalungkot ka, Miss Kin? Hindi masaya nga ako eh. Ayan, paano gumaling ang binti mo? Meron palang para na mas magaling pa sa mas magandang teknolohiya. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Ang Lu Group ay umaatras sa pagbibid. Binabati ko kayong lahat ng swerte. Miss Kin, umalis na si President Lu. Kung ganon, wala ka ng dahilan para manatili. Umalis siya. Problema niya yon. Sabi niyo nga, ang bid documents ng Ken Group ay para ng electronic version dati. Bakit hindi ako pwedeng manatili? Kumpanya ninyo ay lumalabag sa bidding rules. Pinapaalis ka namin ayon sa utos ng kataas-taasang hukuman. Matagal ka na bang pinaghihinalaan ni Luyan? Ang bid documents ng Kin Group ay naayos ng assistant mo at ang paggaling ng binti niya, ang ganyan kalaking bagay na itago niya ng ganun katagal. Kailan ba talaga siya nagsimulang maghinala sa akin? Kung gumaling nga talagang paan niya, pero hindi na kong binigay yung pagkakataon, wala na akong tsansa manalo. Yung matandang Lu, di ba paborito ka naman niya? Kung ganun, simulan mo sa kanya. Mahina ng katawan niya. Gamitin mo ang pagkakakilanlan ng Wuji Medical Immortal para makuha ang tiwala ni Luyan at tumanap ka ng pagkakataon para dalhin si Jiang Xiaoxiao sa akin. Ito ang token ng Wuji Mountain. Kung hindi kailangan, huwag mo muna itong gamitin. Kung hindi, mabubunyag ang pagkakakilanlan ko. Ikaw at ako, nakatali sa iisang tali. Kapag namatay ako, hindi rin magiging maganda ang kapalaran mo. Ito ang lugar kung saan ka nagtatrabaho?
Ang buong gusali ba ito ay sa'yo? Ngayon, sa'yo na rin. Hindi ba nababagot ka sa bahay? Tamang-tama, dadalhin kita ngayon sa kumpanya para maglibot. Mr. Lu, malapit na ang meeting ng mga CEO. Mauna na ako mag-meeting, maglibot ka lang. Pagkatapos, sabay tayong umuwi. Sige, pumunta ka na. President Lu, may isang disipulo ng Wujin Mountain na dumating dito sa kumpanya. Sinabi niyang siya ang Wuji Medical Immortal. Wuji Medical Immortal? Hindi ba't hindi siya bumababa ng bundok? Ay nako, President. Kahit ang mga medical immortals, hindi nakakalusot sa ganda. Sinabi ng taong yon, nakilala mo raw si Wuji Medical Immortal. Siguradong... Dalhin mo siya sa reception room. Opa. Gusto kong makita kung sino nag-aastang parang Diyos. Narinig mo ba na si Wuji Medical Immortal ay darating daw sa kumpanya? Ano? Ang ganang talagang tao pupunta sa kumpanya natin? Mukhang gusto niya makipag-collab kay President Lu. Bilis-bilis, ang mga supervisors ay nasa lobby para salubungin siya. Kapag nahuli tayo, hindi natin makikita si Wuji Medical Immortal. Ayan na, ayan na! Bukod sa akin, sa mundong ito, may pangalang Wuji Medical Immortal? Hindi kaya bumaba ng bulong si Master? Mga supervisors, magandang araw. Akong Wuji Medical Immortal. Direktang alagad ng Wuji Divine Doctor. Magandang araw, Master. Ako po'y mula sa Lu Group. Malayo ang biyahe ninyo. Nakakapagod po yon. Teka, hindi ba ito si Miss Kim na palaging hinahanap ni President Lu? Hindi ko akalaing siya pala ang Wuji Medical Immortal. Sabi ni President Lu kahapon, nadadala niya ang asawa ng presidente sa kumpanya. Ibig bang sabihin? Master, kayo ba at si President Lu ay... Dahil nagkamalis na ng akala, mas mabuti siguro sa buhayin ko na lang. Supervisor, ako at si Ayan. Sa loob ng kumpanya, trabaho lang. Naiintindihan ko po. Nasa meeting si President Lu. Maghintay muna kayo sa reception room. Kinshishi, hindi ka talaga natahimik kahit saan. Chang Hanyue, bakit nandito siya? Ang department ka. Paano ka makakapagsalita ng ganyan sa asawa ng presidente? Parang hindi ko alam. Si Luyan, may asawa na pala. Sino ka ba? Nangas kang bastusin ang asawa ng presidente. Ayaw mo na bang mabuhay? Baka gusto mong kakuha ng atensyon ng presidente ng Lu Group. Madam, ako nang bahala dito. Hindi ko alam kung anong department ka, pero nalakas loob kang maging bastos sa asawa ng presidente. Pumunta ka sa HR at Hindi mag-resign. naman ako empleyado ng kumpanya ninyo. Sino ka para utusan ako? Ano? Bakit ka naman nakapasok dito? Security! Palabasin niyo ang mga nanakaw na to! Pupunta ko ngayon kay Luyan. Tingnan ko nga kung kailan pa siya nagkaroon ng asawa. Hindi mo pwedeng tawagin si Luyan. Baka mabuking ako. Sandali eh. Ano yon, Miss Kin? Akong Wuji Medical Immortal, pero hindi pa ako asawa ng presidente. Kahit kami ni Ayan, matagal na may kasunod sa kasal. Pero wala pa rin naganap na kasal. May sira ka ba sa ulo? Matagal na kinansilang kasunduan ninyo. Chang Hanyue, ako ay Wuji Medical Immortal, personal alaga ng Wuji Divine Doctor. Alam mo ba kung gaano karang gusto mo kipagpakita sa akin? Ako lang makakagamot kay Lululu. Kung galitin mo ako, baka palasin ka ni Ayan. Ang isang medical immortal na pumunta sa Lu Group ay malaking karangalan. Kung hindi ka aalis, huwag mo kong sisihin kung magiging bastos ako. Sa tingin ko nga, masyado ka nagpa-injection ng filler, kaya tigas ng mukha mo. Hindi ko alam na kaya mo pala yan. Ako'y personal alaga ng Wuji Divine Doctor. Wuji Divine Doctor? Ang galing ba talaga niya? Kahit si Wuji Medical Immortal at si Wuji Divine Doctor hindi mo rin ginagalang, sino ka ba? Minsan ang pagkakataon, makita ang Wuji Medical Immortal, lalo ng Wuji Divine Doctor ng Lu Group. Kung gusto mong maging tanga, umalis ka. Huwag mo kami idama dito sa Lu Group. Wala akong pake kung sino ka! Umalis ka dito ngayon din. Swerte ka at mapagpasensya ang tunay na master. Huwag kang lumampas sa limit mo. Kung hindi, pagdating ni President Lu, siguradong hindi mo kakayanin ang consequences. Bilang manggagamot, dapat mapagkumbaba at may malasakit sa puso. Hindi ba bakit yung iniisip na siya ay totoong alagad ng Wuji Divine Doctor at isang Wuji Medical Immortal? Ano bang pagdudahan doon? Sino bang may lakas ng loob na magpanggap na alagad niya? Tama, kahit alagad lamang ng Wuji Divine Doctor ng Lu Group. Pero balita, mas taas para ang galing sa medisina kaysa sa master niya. Narinig mo ba yun? Kapag nagkaroon ako ng partnership sa Lu Group, akala mo ba ikaw sa Lu family, may lugar ka pa? Anong nangyari sa kanya? Inatake ko ba ng asma? Naubos ng gamot niya ngayon. Kung mandelay pa, mamamatay siya. Medical Immortal, nakikiusap ako. 3 beses lang akong nakapagligtas kada taon. At ngayong taon, ubos ang tsansa. Medical Immortal, ang asma niya ay 3 hanggang 5 minuto Eh, lang. tumawag ka ng ambulansya. Hindi na aabot ang ambulansya. Lonely, huwag mo akong takutin. Medical Immortal, pakiusap. Iligtas mo si Lonely.
Kung hindi siya magawa sa loob ng 5 minuto, delikado talagang buhay niya. Kung ganon, kapalaran niyo yun. Sa tingin niyo ba ganun kadali yun? Kung basta-basta masisira ang rules, ano pang silbi ng rules? Mamamatay na ang tao? Concern ka para sa mga sirang rules mo? Hindi ko alam na may ganyan palang butas. Umalis kayo dyan, tingnan ko siya. Sino ka ba sa tingin mo? Ako nga hindi kang inigtas, ikaw pa kaya? Kung hindi mo kaya, manahimik ka. Lakas ko pa. Si Supervisor gising na siya! Anong nangyari sa akin? Lali, bigla kang inatake kanina. At itong dalag ang nangligtas sa'yo. Maraming salamat tagapagligtas. Pasensya na, masamang bibig ko kanina. Hintayin mo lang, hindi pa talagang gumaling yan. Dali, pumunta ka na sa ospital. Baka isisi mo naman sa akin mamaya. Fuji Divine Doctor, ang puso ng isang manggagamot ay puno ng kabaitan. Paano siya makapagtuturo ng alaga na kagaya mo? Gusto ko talagang makita kung anong pakay mo sa Lou Group. Teka lang. Anong ginagawa niyong lahat dito? President Lu, nandito kami para salubungin ang Wuji Medical Immortal. Ayan, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo dito? President Lu, ito ang alagad ng Wuji Divine Doctor. Ayan, si Miss Chang ba ay talagang ganito kawalang konsiderasyon? Nang marinig niya na ako ay Wuji Medical Immortal, gusto niya pa akong saktan. Narinig ko lang kasi na hindi pa gumagaya ang kalusugan ni Lolo Lu. Kaya gusto ko sana hanapin ka para patingin siya. Ang sabi mo, ikaw ang alagad ng Wuji Divine Doctor. Bakit hindi mo sinabi noon? Noon, nung bumaba ako ng bundok para hanapin ang pagsubok, ayon ng master ko na ipaalam ang pagkakakilalan ko, ang Wuji Divine Doctor ay maawain. Paano siya magtatagda ng batas na 3 taon ang maaring iligtas kada taon? Tama, halos mamatay ng supervisor pero hindi pa rin siya tumulong. Mga patakaran ng sekta namin yan. May token ako ng Mount Fuji. Paano ka nagkaroon yan, Miss Jiang? Napaka-interesado ng sinasabi mo. Siyempre ang token ko ay bigyan ng master ko. Hindi tama. Ang token mo na yan ay peke. Dati, hinakaw mo ang jet pendant ko. Ngayon, sinasabi mo naman na peke ang token ko? Miss Jiang, natatakot ka bang palisin ka ni Ayan sa Lu Corporation? Huwag kang mag-alala dahil kahit sa pangalan ng aking master, hihilingin ko kay Ayan na pagbigyan ka. Ganun ba? Kung ganun, tingnan mo ito. Meron din ang dalagang ito na parehong token. Ito nga ay mas malinaw kaysa kay Miss Ken. Mas mataas ang kalidad. Bakit meron ka rin? Ibig sabihin ba ikaw ang medical immortal? Gusto ko talagang makihalubilo bilang isang ordinaryong tao. Pero may mga tao talagang naghanap ng problema. Alam naman ng lahat ng disipulo ng Wujishan ay madalang matatanging tutem ng Wujishan. Pati ang Wujishan niya, pwede niyo namang i-check. Dahil sinabi ni Miss Ken na siya disipulo ng Wujishan niya. Bakit hindi mo patunayan? Bakit ko kailangan magpatunay sa'yo? Hindi ba gusto ni Miss Kim na makipag-collab sa Lu Group? Sa tingin ko, may karapatan ng Lu Group na malaman kung peke o totoo bang iyong identity. Ayan, gusto mo ba talagang ipahiya ko sa harap ng maraming tao? Alam kong hindi mo ko gusto, pero hindi mo naman kailangan akong bastusin ng ganito. Ang master ko nga ay nakipag-cooperate dahil sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kung ganoon, walang dahilan para ipapatuloy pa to. Sige na, magsiuwian na kayong lahat. Huwag kayong magchismisan pa, alis! Matagal mo na palang alam. Siyempre, dala kong tunay ng Wuji Medical Doctor. Totoo ba yan? Bukod sa akin, sino pa yung magkakayang bumuhay ng patay at panumbalik ng laman? Siyempre, maliban sa master ko. Mukhang lubos na mapalad ang pamilya Lu. Tara na, pumunta na tayo para kumuha ng marriage certificate. Napakahusay ng asawa ko. Kailangan ko nang mauna agad. Sa wala pang 3 minuto, kumuha na tayo ng booklet at mag-asawa na tayo. Kung ganun, paano kung gusto mong divorce? Ni hindi pa umiinit ang marriage certificate, gusto mo na maghiwalay? May 30 days cooling off period. Kung sa loob ng 30 days, may isang magbago ng isip, hindi na matutuloy ang divorce. Ang kasal napakadaling gawin, pero ang divorce ay napakakomplikado. Hindi to patas. Ang mga tao ay kumikilos para sa kapakinabangan. Lahat ay lumalakad ayon sa kanilang interes. Kung hindi kaya maging patas ng mundo, ilagay mong sarili mo sa unang pwesto. Ikaw lang ang pinaka-importante. Ang dami mong alam, Luyan. Pero, ang mga naglalakad sa landas ng kultibasyon ay niunang mundo. Kahit maliit man. Ikaw, si Tita Wen, Luning, o kay si Luyi, kahit sino sa'yo mapapahamak, unang-unang kong pupunta para iligtas kayo. Tanga ka talaga. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung may panganib, unahin mong iligtas ang sarili mo. Ano?
Hindi ba sabi natin, pag nahuli nasa likod ng lahat, saka tayo ikakasal? Bakit kumuha tayo ng certificate agad? Hanggat hindi natin yan na-announce, walang nakakaalam. Ngayon ay panahon ng batas. Kung may marriage certificate na tayo, saka palang magiging valid ang seremonya. Hindi ba sabi ng master mo, kapag kinasal ka, malalampasan mo na? Sinabi ba niya kung anong pagkatapos ng kasal? Pagkatapos ng kasal, hindi sinabi ng master ko, kailangan ko bang manatili sa bahay ng Lu? Siyempre! Jiang Hanyue, hindi mo naman siguro balak makipag-divorce sa akin, hindi ba? Kita mo? Ni ang langit, hindi na makatiis. Ano mang pinagsasabi mo? Halika, may pupuntahan tayo Saan? sa bridal shop. Boss Lu, nandito kayo. Ano pa niyong kailangan? Sabihin niyo lang. Tulungan yung asawa ko na pumili ng ilang wedding gown at saka i-makeover niyo siya. Walang problema. Samahan ko po kayo pumili. Sige, tutulungan ka din namin ni Xiao Xiao pumili. Wow! Mami, ang ganda mo. Maganda ba? Napakaganda. Huwag mo namang madali, Boss Lu. Mas gaganda pa siya maya-maya. Nandito ng bride. Mami, isa ka ba ang Diyosa mula sa langit? Bakit ba ang ganda-ganda mo? Ikaw naman, binibiro mo pa ako. Babayaran ko. Lahat ng sinukat niya, bibilin ko. Luyan, noon sa bundok, kasama ko si Xiao Xiao. Walang inintindi. Masaya ko noon, pero parang may kulang. Ngayon, naintindihan ko na. Anong naiintindihan mo? Kahit hindi sabihin ni Xiao Xiao, alam ko rin, madalas siyang tumitig sa gentleman na yon. Minsan tinatanong niya ako kung bakit ang ibang bata may tatay. Pero siya, wala. Lumaki ako ng ensayo at nakalaban ng marami. Akala ko, ang seguridad ng binigay ko ay sapat. Hindi ko inaakalang, iyon din naging tanikalan niya. Salamat sa iyo, Luyan, dahil sa pagdating mo, nagkaroon si Xiao Xiao ng kumpletong pagkabata. Ako may kasalanan sa'yo. Kung mas maaga ko kayo nakita, wala na sana kayo sa bundok at nagtitiis. Hindi naman. Araw-araw akong nagigising kapag gusto akong magising. Kasama ko si Xiao Xiao para manggulo sa mga kunyo ang inalaga ng master. Palimnimis lang inihaw at ang sarap talaga. At yung mga Xuanzhou at Peach sa likod ng Wujishan, napakasarap din. Tuwing umakyat kami, ang dami namin dalawa pa uwi. Dadalhin kita roon. Masama to, Xiaoyan. Umuwi kayo agad. May nangyari sa ate mo. Ano? Nandito na kami. Anong nangyari? Kuya! Tingnan mo! Yang si Chuxing, hayop! Nangilawa siya! Kinain niya pagkain ng ate ko! Tapos ginamit pa ang pera ng ate ko para sustentuhan ang kabit! Karapat-dapat mo siya! Alam ba to ng ate? Pinakita ko na sa kanya. Sabi niya sa akin, nagkikialam daw ako. Noong araw, nagpakababa siya para kay Chuching. Halos putulan ang relasyon natin. Nakalimutan mo na? Ilang taon na silang kasal. Pero wala pa ring anak. Nagpatingin na sa ospital at hindi rin niya kasalanan yun. Pero sa labas, siya pa nagsasabi siya ang baog. Hindi ko alam anong gayong pinainom sa kanya ni Chuching. Hindi ko inaakala naging tanga si ate sa pag-ibig. Kung nalaman ko lang noon, hindi ko na sana siya pinabalik sa Lu family. Hinayaan ko na sana siya mag-ukay na ligaw na gulo na ilang taon. Pagka natauhan pa siya. Hindi mo rin alam.
Si Chushing, may sakit sa pag-iisip. 2 taon na siyang nagpapagamot. Baka nga, yung 2 sugat ni ate, siya ang gumawa. Ma, hindi ibig sabihin ni ate na nakikialam ka. Malaki ang posibilidad na nasa panganib siya ngayon. Sasamahan kita. Kuya, hintayin mo ako! Chuching! Buksan mo ang pinto! Bakit walang nagbubukas? Sa taas, parang may maingay. Chuching! Buksan mo ang pinto! Direkta ko lang babasagin. Luyan, Xiaoyi, bakit kayo nandito? Nasa si ate! Tulog ang ate mo. Bayaw, may kailangan ako itanong kay ate. Pwede mo ba siyang tawagin? Mababa ang tulog ng ate mo. Pag nagising mo siya ngayon, baka di na makakatulog buong gabi. Kung may importante, bukas niyo na sabihin. Anong sinabi mo? Ate! Luyan, Ate, Ate! Ang lulusob kayo sa pribadong bahay! Ate, ayos ka lang ba? Gumising ka. Tingnan mo ako. Ate! Chuching, gusto mo ba talaga mamatay Luyan, itigil mo na. Kapag masidihin mo pa, mamamatay siya. kapag may mangyari sa ate ko, maganda ang pamilya niyong Chu. Ililiping ko kayo ng sabay. Ma? Nandito si Mama. Nandito si Mama. Kung sama ka ng loob, sabihin mo sa akin. Ate, ayos ka lang ba? Bumaba ng lagnat. Sa mga araw na to, magpahinga ka lang ng maayos. Ma, si Sir siya isang hayop. Sinaktan niya ako. Alam ni Mama. Alam ni Mama lahat. Ang na bata. Bakit di mo sinabi agad? Sa panahong ito, paano mo kinaya mag-isa? Ate, huwag ka na malungkot. Pupuntahan kong lalaking yon. Haharapin ko siya. Papaluhurin ko siya para makaganti ka. Xiaoye, matagal nang patay ang puso ko. Akala ko noon, kapag mas naging mabait ako sa kanya, babalik pa rin siya. Pero nakalimutan ko. Ang hayop walang puso. Ate, bakit di mo sinabi sa amin? Paano ko sasabihin? Nagkakahiya. Noon ako pang nangulit, naipakasal ako sa kanya. At anong nangyari? 1 taon pa ng kasal kami. Unti-unting hindi na siya umuwi. Hanggang sa huli, simulan niya akong pugbugin. Hahanapin ko siya. Ayan. Ngayon, ako mismo magpaparusa sa kanya. Pero, yun nangyari kagabi. Pinapaalala sa akin na si Xiao noon, nahulaan niya. Sabi niya, sa huli, itataboy ko ng asawa ko at na isang masamang babae hanggang sa mamatay akong gutom sa lansangan. Yung bid documents ko, yung aksidente sa kotse, halos magkatugma lahat. Mula noon hanggang ngayon, isa lang din tawag yung masamang babae. Ibig sabihin ba, ang kinahumalingan ni Chushing ay si Ken Shishi? Ma, nasan si Xiao Xiao? Madali ang tugin ng bata. Natutulog siya doon. Gigisingin ko siya. Xiao, si Mama at Daddy, at nandito rin si Auntie at Lola. May ilang bagay kami gusto itanong sa'yo. Xiao Xiao, dati, sinabi mo kay Daddy, may isang masamang babae na makakasama kay Daddy at sa pamilya niya. Yung masamang babaeng tinutukoy mo, si Kinshishi ba yun? Oo, Daddy. Kung hindi dahil kay Mommy, maluloko ka na sana niya. Xiao, dati sinabi mo, ako daw itataboy ng masamang babae at ng asawa ko. Yung masamang babae na yon, si Kinshishi rin ba? Kasabot siya ni Kinshishi. Ang pangalan ba Chushing? Mukhang hindi. Parang kilala niya si Mommy. Mommy, sa taong nakita ko, Para sa ng singgon na merong secret grandmaster. Xiao, ang ibig mong sabihin, ng kasabot ni Kinshishi, ay maaaring ka-eskwela natin sa isang sekta? At siya'y pupunta para sa'yo. Tama ba, Xiao?
Dati ba nagbasa ka ng kapalaran para kay Tita Ning at kay Tito Shoye nang sila lang? Parang hindi, Mommy. Nung huli akong pumunta sa palasyo ni Yanjun para kunin kaluluwa ni Lolo, pagbuli ko, masyado akong napagod. Ngayon, hindi na po pwedeng basta-basta magbasa ng kapalaran. Kung ganon, bakit naman alam lang iniisip mo? Anyway, sa totoo lang, may isang bagay ako na hindi sinasabi sa'yo. Ano yun? Naririnig ko ang iniisip ni Xiao Xiao. Imposible. Ako at si Xiao Xiao may koneksyon ng mga kaluluwa kaya kami nakakapag-usap sa isip. Paano mo maririnig yun? Anyway, sa totoo lang, narinig din namin lahat. Ano? Kayong lahat, narinig ang iniisip ni Xiao Xiao, hindi ako naniniwala. Luyan, sabihin mo nga, ano iniisip ni Xiao Xiao ngayon? Baby, ngayong tanghali, ano gusto mong kainin? Hipon at lobster. Pwede. At malaking hita ng manok. Walang problema. At saka ice cream. Hindi pwede. Nakakasama yun sa katawan pag sobra. Mommy, si Daddy at Lola. Totoo lang iniisip ko. Ibig sabihin, sa harap ninyong dalawa, wala na kaming sikreto? Pero may pera ka naman. Ang pamilya Lu, marami pang pera. Hindi mo mauubos hanggat pagtanda. Sabi ni Xiao Xiao, kilala ka ng tao na sa likod ni Kinshishi. Ang token hawak ni Kinshishi ng Wujishan, tsak nagaling sa taong yon. Ang taong yon, tsak mula sa Wujishan. Kung hindi niya malalaman tungkol sa token na yon, kailangan kong mag-isip kung paano ko siya mahuli. May naisip akong paraan. Bakit hindi tayo kasal sa loob ng 3 araw? Kung ang gusto nila sa huli ay ipakasal si Kinshishi sa akin, tsak nakikilo sila sa araw ng kasal. Kung sakaling target ni Kinshishi ay ikaw. Pero yung taong yon, maaaring hindi yun ang pakay. Alam na natin sa Wujishan na si Xiao Xiao ay muling pagkataon na between Ziwei may napakabirang spirito na ugat. Para sa mga nagkakakultiba, isang napakalaking tukso ito. Kung papakasalan ka ni Kinshishi, mamamatay ako. Kapag namatay ako, wala na magpuprotekta kay Xiao Xiao. Ito rin dahilan kung bakit ako nananatili sa Wujishan sa loob ng maraming taon. Kung talagang ganito ang sitwasyon, ang tunay ng pakay ng taong iyon ay si Xiao Xiao. Ang ganda, para kang diwata. Ang damit at bukat palamuti. Sobrang komplikado, ang bigat-bigat sa ulo ko. Itong lahat ay bagay ng proseso ng kasal. Nandito ka na. Ang ganda mo. May kailangan pa akong gawin. Mag-usap muna kayong dalawa, ha? Halikan mo ako. Hindi pwede. Sabi ng makeup artist, masisirang lipstick ko. Sabi ko na nga ba? Sa labas, kung saan paghahanda. Kung hindi dahil kay Kinshishi at sa tao yon, dapat ikaw ang mapapakasal ko ngayon. Kung ganun, pag nauling masama, magpakasal tayo ulit. Nandiyan ang pamilya Kin, pero hindi pa nakikita si Kinshishi. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Xiao Xiao. Magpahinga ka muna dito. Mamaya, papadalan kita ng pagkain. Kinshishi. Ikakasalan sila agad. Anong susunod? Naayos ko na sa iba. Unahin mo muna pag-divert sa atensyon ng pamilya Lu. Hintayin lang na masolo si Jiang Xiaoxiao. Hindi ba sabi mo, hindi ordinaryong tao sina Xiao Xiao at si Jiang Hanyue? Huwag kang mag-alala. May nahanap akong kayang tumalo sa kanila. Si Xiao Xiao ay bata pa lang. Bakit gusto mo siyang hulihin? Ano bang alam mo? Sa katawan niya, may napakabihirang espiritual na ugat. Kapag nakuha ko yon, ako ang susunod na aakyat sa mas mataas na mundo. Ay ang pamilya Lu. Problema mo na yan. Unahin mo muna yung nasa labas. At ikaw naman, nandito siya sa kwartong ito. Nahulog siya sa bitag. Mommy, huwag ka nang kumain. May nangyari kay Danny.
Ano nangyari kay Luyan? Anyway, hinanap namin siya sa lahat ng sulok. Pero wala si Ayan. Nasaan si Kenshishi? Si Kenshishi at Zuhao-chan, nakasabotan silang dalawa. Baka may gagawin silang masama kay Ayan. Xiao Xiao, kaya mo bang maramdaman ang presensya ng daddy mo? Mommy, hindi ko alam kung bakit. Ngayong araw, sobrang hilo ko. Hindi ko maramdaman si Daddy. Ang liit ng hotel na ito. Naghahanap ng mga tauhan natin sa kwarto. Pero hindi pa rin makita si Kuya. Maganda pa rin. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Bantayan si Xiao Xiao. Luyan, huwag kang magkamaling mapahamak. Hintayin mo ako! Bababa din ako! Xiao Xiao, huwag kang tatakbo kung saan-saan! Naiintindihan mo? Hanyue! Xiaoye! Huh? Daddy? Mamatay ka! Luyan! Luyan, kumusta ka? Si Kinshishi. Tumakas silang dalawa. Bantayan si Xiao Xiao. Tama nga pala, nasaan si Xiao Xiao? Xiaoye, hindi ba kaya magkasama kayo? Nasaan na siya? Mommy, tulungan mo ako. Masama ito, nasa pangalan si Xiao Xiao. Bundok ng Wuji? Bakit may napakalakas na barrier dito? Ang antas ng kapangyarihan ng taong ito, hindi ko kailangang kapantay kita. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo dyan, Hanyue. Ang barrier na ito ay ginawa para labanan ka. Kinshishi, ikaw nga may pakanan nito. Tukunsabang pa si Zuhao-chan. Ngayon mo palang nalaman? Huli na, kung hindi ka nakialam, ang plano ko ay matagal na nagtagumpay. Kapag nawala ka, wala namang kakahalang sa akin. Gawin mo na! Yeah. Si Xiao Xiao, anong ginagawa mo sa anak ko? Gusto mong magkita ng anak mo? Kapag patay ka na, magkikita rin kayo. Mommy, nasaan ka? Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Ang lamig dito. Natatakot ako. Mommy, bilisan mo. Si Xiao Xiao, nasa loob. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka. Ang batang iyon ay reinkarnasyon ng Bituing Ziwei. May koneksyon ng kaluluwa nila. Kapag pinatay mo siya, malaking kapahamakan ang darating. Huwag kang maniwala dyan. Kung may mangyari, akong mananagot. Hindi siya pwedeng mamatay. Bakit? Dahil siya at ang spirit root sa loob ay magkaugnay. Mawawasak ang spirit root ng bata. Itali siya. Xiao Xiao! Xiao Xiao! Kumising ka! Andito na si Mami! Xiao Xiao! Mommy! Xiao Xiao, may ginawa ba sila sa'yo? Wala, Mommy. Ayos lang ako. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Ilalabas kita ngayon din. Ang lugar na ito, may sleeping gas din. Hanyue, Xiao Xiao, hintayin niyo ako. Huwag mo nang sayahan ang lakas mo. Hindi nagagaling kapangyarihan mo. Jiang Hanyue, hindi ko inaakalang ikaw pala talaga ang babang hinahanap ni Louie ng 5 taon. Kung hindi ka lumabas noon, hindi ka makalabas ngayon. Kailangan mo talagang lumabas sa mismong sandalang malapit ng matagumpay ang plano ko. Hindi mo dapat kitang patayin, Kinshishi. Talagang wala kang konsensya. Isang trader na walang utang na loob. Napakabuti ng pamilya Lu sa'yo. Pero gusto mo silang patayin? Mabuti sa akin. Hindi. Ginawa nila ngayon para pakitang kaibangan nila. Kung hindi dahil sa kanila na ay pautangin ang pamilya Kin, bakit nababagal ang pamilya namin?
Noon, sumasikat ang pamilya Ken at ang gene-modification technology ay isang hakbang na lang sa tagumpay. Mr. Luo, may magandang balita ako. Ang gene modification technology ko, malapit na magtagumpay. Mr. Ken, makinig ka sa akin. Hinto mo na yan. Ang ginagawa mong pagbago ng genes ng isang sanggol habang nasa sinapupunan, labag yan sa batas. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang maaaring idulot nito sa lipunan kapag nagtagumpay? Anong problema? Ginagawa ko ito para sa kapakanan nila. Sino bang ayaw na matalino ang cute nilang anak? Mr. Luo, huwag ka mag-alala. Hindi ko ito pagkakalat. Karapatan ito na mayayaman. Pinibigyan ko lang sila ng mas maraming pagpipilian. Alam mo naman, para sa research na ito, halos lahat ng yaman ng pamilya Kin ay ginastos. Isa na lang ang kulang sa tagumpay. Pahiramin mo ako, kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng shares. Ang mundong ito ay may balanse. Sino man ang subok na sirain ay paparusahan. Umalis ka na, hindi ako magpapautang. Luciay, akala ko pa naman magkaibigan tayo. Sa dami ng tao na pinagsamahan natin. Lu, pamilyang may kasalanan. Kung pinautang na ni Lucio ang ama ko, hindi sana siya nagpakamatay dahil sa depresyon. Utang yun ang pamilya, Lu. Kaya, yan ang dahilan kung bakit mo kinamuhian ang pamilya Lu. Luyan, bakit ka nandito? Kapag nagkuha lang kapangyarihan ko, kukunin lang si Xiao Xiao. Umalis ka na rito. Anyway, ako ang asawa mo at ako ang ama ni Xiao Xiao. Kung mamatay ko kasama mo, hindi ko yun pagsisisihan. Tanga ka talaga. Kinshishi, alam ko talagang mali ang pagkakaalala ng pamilya Lu sa'yo. Ito man tinatawag mong katotohanan. Alam mo ba ang ginagawa mong ito ay labag sa batas? Kasalanan to ng ama mo. Anong mali sa kanya? Gusto nga niya magsuot ng bagong teknolohiya. Anong mali doon? Kung pinahiram mo lang sana siya ng pera noon, hindi sana siya namatay. Pero mali pa rin ginawa niya. Kahit pinapahiram pa siya ng pera ng Lu family, pagkalipas ng 5 taon, ganun pa rin pagdadaanan niya. Tumahimik ka. Luyan, alam mo ba kung anong gusto ko? Kahit anong gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Mag-ingat ka sa kutsilyo mo, baka makasigit ka. Kapag nangyari yan, wala kang makukuha. At sisiguraduhin ko mawala ang Kin family sa Aisha. Bakit ka nang panay walang sinasabi mo? Ano ba talagang gusto mo? Paano kung ganito? Putulin mo muna ang mga binti mo para makita kung seryoso ka ba talaga. Payag ka ba? Luyan, huwag kang makinig sa kanya. Tumahimik ka. Hindi ka pwedeng magsalita. Ang asawa mo o ang anak mo. Pumili ka ng isa, Mr. Lu. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. Nandito na si Mami. Akong bahala sa'yo. Mami, huwag mong pakinggan ng masamang tao. Hindi ako natatakot sa kanya. Teka! Pakawalan nyo na silang dalawa. Umalis ka na. Nandito ng pera. Pakawalan mo ng asawa at anak ko. Ano pa bang magagawa mo? Ang asawa ni Mr. Lu ay makapangyarihan at ang anak niya ay reinkarnasyon ng bituing Ziwei. Kahit alin sa kanilang dalawa ang makukuha ko, makakapagbigay ito na lakas sa akin. Kaya mo bang pumili sa kanila, Mr. Lu? Pumili ka. Kung hindi ka makakapili sa kanila, hindi bale. Tutulungan kitang pumili. Payo ko lang sa'yo, Mr. Lu. Mas mabuti pang piliin mo na ang asawa mo. Kung tutusin, maganda at bata pa naman siya. Kung pipiliin mo siya, magkakaanak pa kayo ng asawa mo. Pag pinili mo ang bata, mawawala sa iyong lahat. Ano bang kondisyon mo? Pero mano kahit ano, maibibigay ko sa'yo. Kaya kong palampasin to. Pero, kailangan mo buksan ang puso niya. Kumpara sa ibang tao, mas nakakatakot kapag kapamilya mo ang nanakit sa'yo. Ang kapangyarihan ay mas magiging malinis para sa akin. Hindi ka makapili? Sige, pagsabayin ko na lang sila. Oh! Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Mami. Luyan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ka ba nasaktan? Sige, umalis muna kayo. Walang makakaalis! Luyan! Luyan, huwag kang mag-alala. Ayos ka lang. Hindi ko hayang mangyari sa'yo. Daddy, huwag kang mamatay. Medyo inaantok lang si Daddy. Luyan, hindi pa tayo nakasal. Kung mamamatay ka, mamamatay din ako. Huwag kang mag-alala. Gusto ko mabuhay kasama ka. Luyan! Han Yue, magpahinga ka muna. Ako muna mag-aalaga sa kanya. Ayos lang ako, ma. Hindi pa ako pagod. Natatakot ako kapag gumising si Ayan at hindi niya akong makita. Baka mag-alala siya.
Ayan. Ayan, gising ka na. Kapag namatay ako, mapupunta ako sa underworld. Baka hindi mo ako mahanap. Ayan. Ang tanga-tanga mo talaga. Alam mo bang taos puso kong nag-alala sa'yo? Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Paano mo ko mababayaran? Sasamahan kita sa habang buhay. Yun ang babayad ko sa'yo. Hindi na tayo maghihiwalay.